What's up guys? Wow, Bay! It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So, ang tanong niya is, how dare you? dapat pa daw bang singilin ang girlfriend mo or ang ex mo na may utang sa'yo? So, ganun lang kaikli yung tanong niya. So Brad, hindi ko alam kung gaano kalaki utang niya sa'yo. How dare you? Baka mamaya 5,000, 3,000 lang, ihayaan mo na. Pero kung nasa ano yan, 20k, 50k. Pero hindi, kahit siguro sabihin mo nang nasa 20k or 30k, hayaan mo na rin. Unless talagang, alam mo yun, pagka-business partner kayo, tapos nalugi yung business kasi ginastos niya, yung mga ganun, eh, pwede mong habulin yun. Pero hanggat maaari, kung hindi naman aabot ng at least 50k, hayaan mo na sa kanya. Regalo mo na sa kanya yung Brad. Tandaan mo, we as a man, ano lagi kong sinasabi, we are the provider. And women are the extractor by nature. They are extractor by nature, bro. They always extract value from us. Ulitin ko, women are the extractor by nature. And they always extracting value from us. Kaya nga, we create, they consume. Imagine mo, isa kang ATM pag nagka-girlfriend ka. That's part of the dynamic. Kasi ang babae, of course, looking for survival value. Ngayon, kung wala kayong maipoprovide na something na alam niya makakasurvive siya pag kasama ka din, bakit niya kailangan makipag-date sa'yo or bakit niya kailangan makipag-relasyon sa'yo? Diba? Being cute is not enough, bro. Maybe pag high school ka or maybe pag nasa teenager ka, pwede pa yun eh. Diba? Kasi both of you, wala pa naman talaga eh. Wala pa naman kayong kaya i-provide sa isa't isa, kundi yung talagang maging sweet kayo sa isa't isa. And yan yung mga fast food pa lang, masarap na sa pakiramdam. Bait ko naman, pinauna ko sila. Usually pag motor, dire-diretso, di ba? Siyempre dat mabait tayo. Anyway, so bro, hayaan mo na. Kasi may stress ka lang dyan. Tsaka, ewan ko meron akong ano, I smell something fishy. Eto nakikita ko sa'yo, I think your relationship or your breakup, nasa rules ka ng ano, no contact, tama ba? Pero, you want to contact her, gusto mo siyang i-message kasi gusto mo makita kung meron pang something sa inyo. Tangina ka. May mga ganyan tao. Kunyari kukuhan lang ulul, kunyari uusap lang closure ulul. Kasi namimiss mo siya or namimiss nyo isa't isa. Wala namang problema doon. Pero bro, kung utang talaga, yun lang, kung malaki talaga, yun na ipakay mo. Pero kung gumagawa ka lang ng way para lang ma-justify mo yung pag-message mo sa kanya kasi namimiss, ang totoo is namimiss mo siya, hindi naman talaga yung utang niya, then mag-isip ka mabuti. Iba kasi lalaki, ganyan yung ginagawang way eh. Kasi pag ginawa mo yan, nakipag-communicate ka, tapos nasa ano ka, nasa no contact rule ka, may isip niya na, okay, wala ka palang options eh. See, babalik-balik ka ngayon. Tsaka matalino ang babae, Brad. Alam nila kung ano yung gusto mo. Namimiss mo lang ako eh. Well, of course, they cannot confirm it. Pero sabi nga nila, di ba? No, we trust our intuition. Alam namin pag nagloloko siya. Alam namin pag nagloloko ang guy. Talaga ba? Bakit di mo alam pag hindi masaya yung boyfriend mo? Ganyan ang babae, Brad. They are very selective. Kaya kami mga babae na if I found someone na talagang ano, masasabi kong ideal for me, sa kanya ako magsasubmit. What? Ano yun? Pag hindi pala ganun, hindi ka magsasubmit? So ibig sabihin, testing the water ka. Kaya maraming babae ang nagiging single. Maraming ganyan babae testing the water. Pero ladies, bakit kailangan nyo muna makita yung lalaki is deserve or worth it para masabi nyo na magsasubmit kayo? Unang-una, pinili nyo yung lalaki na yon among the guys na nagpapakyut sa inyo or yung mga nangungulit sa inyo, diba? So ibig sabihin, he is already the best. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na no, tsaka lang ako magsasubmit sa kanya pag nakita ko talaga na karapat dapat siya. What?
Once you open your legs to him, ibig sabihin, nakitaan mo na siya na may potential siya na maging the best, or he is already the best para sa'yo so far. Kaya hindi mo pwede sabihin na ite-testing mo muna, or gusto mo muna makita kung siya karapat dapat talaga siya. Diba? It doesn't make any sense. Kaya guys, huwag kayo papayag ng ganun. Magsasubmit lang ako pag napatunayan kung ganito ka, ganyan ka. Wala kang dapat patunayan, bro. Unang-una, pinili ka na niya. Okay? Kailangan mo paramdam sa kanya na ako pinili mo, ako ang the best. Okay? Kaya hindi wag mo sabihin sa akin yan. Hindi mo yan sa akin. Ngayon, kung ayaw mo sa akin at ayaw mo sumunod sa akin, you can walk away. Wag na natin itong pahabain pa. Because my resources and my time is so fucking precious. Would rather spend with some EA na marunong mag-follow at marunong makinig, kesa sa isang babae na merong sala sa init, sala sa lamig, or ruled by her emotions. Well, most of women ruled by their emotions. However, merong mga babae na talagang will submit sa guy because they respect the guy. Okay? And they know that this guy can provide more than any other guy. Ngayon bro, kung wala ka sa sitwasyon na ganun, wag mo nang pilitin. Kaya nga, you need to be with her in a certain period of time para masabi mo kung talagang etong babae na to merong mga redeeming qualities. Kasi kung wala, you are wasting your time, bro. So kaya sa mga, Brad, hindi lang ikaw siguro yung yung lalaki na nautangan ng girlfriend. So sa mga nautangan dyan, kung alam nyo naman na hindi naman 50k yan or less than 50k yan, wag nyo nang kuhanin, di ba? Pero kung yan ang way mo just to communicate again with her, then you already lose once na nag-message ka ulit sa kanya. Kasi isa lang ang ibig sabihin nun, in her psyche, wala kang ibang options kundi siya lang. At lalaki ulo niya pag nag-message ka, mas lalo magmamaasim yan. Gets mo? Ang babaeng gusto ka at ang babae na nakitaan ka na talagang ikaw ang karapat dapat na mag-lead sa kanya, hindi ka pahihirapan yan. They will give you clue. Padadaliin niya para sa'yo yung lahat ng mga dapat mong gawin. Kumbaga bibigyan ka niya ng mga cheat code para ma-attract mo siya at sasabihin niya sa'yo yun. Gets? Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.